Kung sa unang season ay natunghayan natin kung paano nagkita, naging magkaibigan, hanggang ma-inlove sa isa't isa ang Maria Clara at nonchalant na binata, dito naman sa ikalawang season ay ipapamalas ng mga ito kung gaano katamis ang kanilang buhay magkasintahan. Bago tayo magumpisa, paalala muna na sobrang tamis ng mga magiging eksena dito kaya baka may ma-offend. Simulan natin ang kwento sa paggising ni Amane, na hindi pa rin makapaniwala na kasintahan na siya ngayon ng dalaga sa kabilang apartment. Pagkapunta sa sala ay nagmuni-muni ito sandali hanggang sa dumating na nga si Mahiro. Maya-maya, akmang sasandal si Mahiro sa balikat ng binata ngunit pinigil nito kaya naiyak ang dalaga. Paliwanag nito na nahihiya lang ngayong magkasintahan na sila. Hindi nagpatinag ang dalaga at sinabing kasintahan siya nito kaya mas tumindi ang damdamin na lumapit, nagresulta para unahan na ito ng binata bilang isang lalaki. Bagamat opisyal ng magkasintahan, bago pa lang ito para sa dalawa at hindi alam ang ginagawa ng mga magkasintahan. Matapos magtanong ang binata ukol doon isa-isa nagbanggit ng halimbawa ang dalaga, subalit lahat ng mga iyon ay ginawa na nila. Nahihiyaman pero inamin ng dalaga na umaakto na silang magkasintahan bago pa maging opisyal, at ginagawa niya iyon para mapansin ng binata. Kaya, imbes na mag-alala ay sinabing hayaan na lamang nila ang lahat sa naturalisa at kumilos ayon sa damdamin. Humingi ng paumanhin ang binata sa mga kinilos kanina sabay hawak sa kamay ng dalaga, ipinangako na ipaparamdam ang init ng kanyang pagmamahal na ikinatuwa naman nito. Nagmungkahi ang dalaga na sabay nang pumasok sa sunod na linggo, at walang alinlangan na pinayagan na ng binata. Kahit magkasintahan na, nahihiya pa rin ang dalaga na makitang nakahubad ang binata, kaya bulong nito na paano kapag yung sa ano na. Para alisin ang mga kalikot sa isip nagmungkahi ng binata na mag-almusal na muna. Matapos ito ay nalungkot ang dalaga na mahihiwalay saglit ang binata sa tabi, kaya niyakap nito ito ng mahigpit para mag-charge ng energy. Sambit nito na magde-deploy agad ng angelic expansion, para i-counter ang susubok manlandi sa binata. Bagamat sinabing sayo lang ako, ayaw din ng binata na maging sweet ito sa harap ng madla dahil siya lang dapat ang makakita sa side na iyon. Matinding pinsala ang nadama ng dalaga, pero dahil umamin ang binata na ganoon din ang feeling ay quits na sila. Habang naglalakad ng magkahawak kamay na paiyak ang mga fan ng anghel dahil taken na ito, kaya naghanda ang binata sa kung anong reaksyon ng madla pagpasok sa paaralan. Biglang dumating si Chitose at tinukso ang mga ito na sa wakas nangyari na, sa kabinati si Mahiro na sa wakas ay nabasag din ang domain ng manhid na binata. Humingi ng paumanhin ang binata dito dahil hindi agad sinabi, subalit baliwala sa dalaga dahil bukod sa inasahan na ay alam na busy ang mga ito. Pagdating sa paaralan binati si Amane ni Kadowaki at Atsuki, naginiit na nakakapikon ang kabagalan nito kumilos at nagpahiya naman dito. Maya-maya, lumapit ang isang kaklase sa binata at napansin na gwapo na ito at approachable kesa dati. Tinanong nito ang binata kung sila na ni Mahiro dahil sa hawak kamay kanina, walang alinlangan inamin nito na nagpagulat sa mga martes. Matapos matanong kung paano nagumpisa, sinabi ng binata na nagkita lang sunod naging magkaibigan hanggang eto na. Biglang dito na inamin ni Mahiro na matagal nang gusto ang binata, at kaya nag-holding hands kanina ay para ipakita na akin lang ang asawa ko si Amane. Banat ng binata na siya ang nagkagusto dito pero giit ng dalaga na siya ang nauna, pinanto na masyado lang kasi itong manhid noon. Habang parang nasa sarili nilang mundo ang mga ito ay humaplos ang binata, hanggang sa matigilan ng makita na hindi lang sila ang tao sa loob. Dahil dito, oras na naman ni Atsuki para gantihan ito na ang lambingan ay dapat sa pribado lamang. Buong araw naging topic ng klase ang pagiging magkasintahan ng dalawa, kaya sinabi ng mga nakasama ng binata sa cavalry battle na sina Coco at Hira na kaibigan ni Yuta, na pabayaan na lang dahil lilipas din ito. Hindi maiwasan ni Atsuki ang mang-asar, habang ayon kay Coco na nagpapasalamat ang kababaihan sa pag-amin ng dalawa, dahil sa wakas ay tumigil na ang lahat ng liligaw sa dalaga. Nagpasalamat ang binata na nakikita na ito ng lahat bilang isang normal na tao, dahil nahihiya ito kapag tinawag na anghel. Biglang sumulpat ang dalaga dahil doon, kaya pinaliwanag ng madla na pinag-uusapan lang na nakikita na ito bilang Mahiro at hindi anghel. Ayon sa dalaga na wala ng paki doon, dahil ang mahalaga lang ay minamahalal siya ng kanyang Amane.
Dahil dito, sinabihan ni Kadowaki ang binata na pagsabihan ang kasintahan sa pagiging sobra sa tamis. Sa tanghalian ay pinagdamot ng binata kay Chitose ang niluto ni Mahiro, habang sinabi ni Kadowaki na siguradong natutuwa ang tagaluto nito sa kanyang matamis na reaksyon. Pinanggako ng dalaga na mas sasarapan palalo yung mga paborito nito, ngunit sagot ng binata na anumang lutuin nito ay laging magiging masarap. Muling pinanto ni Atsuki ang pagiging PDA ng mga ito, pinaalala na isa lugar at isa oras ang anumang labis na lambingan. Habang naglalakad pa uwi, nagkwentuhan ang dalawa sa pagpigil ng dalaga sa mga haters ng binata. Natutuwa ang dalaga sa pag-amin nila sa publiko, dahil ngayon ay di na kailangan magtago at magtiis ng feelings. Kasunod nito, nag-usap ang mga ito ng iluluto sa hapunan at pinatunayan ng dalaga na kabisado na ang taste ng binata. Pinahayag ng binata na parang mabilis yata naging magkasintahan, subalit ayon sa dalaga na sobrang haba noon lalo pat napakamanhid nito sa kanyang pagmamahal. Mula dito, pinaalalahanan ito ng binata na kaunting control lang sa sweetness, pagkat baka lumabas ang romantiko side niya na panghating gabi ang duty. Kinabukasan, napansin ng binata na parang mas naging takaw atensyon ang kasintahan kesa dati. Ipinaliwanag ni Atsuki na normal ito pagkat dati ay madami ang boundaries ng dalaga dahil sa anghel na taguri, ngunit matapos na makikilala ang binata ay mas naging masayahin ito at naging approachable. Inamin ng binata na dapat ay natutuwa sa development ni Mahiro, ngunit pag naiisip na nakikita ng iba ang normal na side nito ay di maiwasan ang magselos. Dahil dito nagpayo si Atsuki, na anuman ang mangyari ay dito lang ipapakita ni Mahiro ang iba pang mga side. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Ayaka na tila naging approachable na ang binata mula nang maging kasintahan si Mahiro, kumpara dati na napaka-nonchalant ng vibes nito at introvert pa. Humingi ito ng paumanhin, subalit ayon sa dalaga na okay lang dahil may ganoong uri naman talaga ng mga tao. Inamin ng binata na kailangan ng umalis sa comfort zone, dahil kung gusto makasama ang dalaga ay natural na dapat na ding maging sociable. Humanga si Ayaka dito, at pinanto na ang pagnanais nitong mag-improve para kay Mahiro ay dulot ng pagmamahal. Sunod na dumating si Mahiro kaya nagpaalam na si Ayaka para makapag-usap ang mga ito, ngunit nagbigay muna ng matamis kay Amane sa isip na baka mag-kiss ang mga ito. Samantala, nagselos si Mahiro na may nagpasaya sa binata, kaya agad ni-reassure ito nito na sayo lang ako mahal ko. Nagyakap ang mga ito, at pinag-usapan ang magagandang pagbabago mula nang maging magkasintahan na sila. Isang araw habang naglalakad sa gitna ng ulan, sinabi ng dalaga na ayaw ito dahil nahihirapan ayusin ang buhok kapag basa, ngunit giit ng binata na okay lang dahil cute ang hairstyle nito ngayon. Ayon pa dito na gusto ang ulan dahil ito ang dahilan kung bakit sila nagkakilala, at hindi magsasawa na payungan ito magpakailanman. Pagka-uwi, tinanong ng dalaga si Amane tungkol sa mga pinag-usapan nito at mga kaibigan kanina, at nagdulot iyon ng kaba sa binata. Habang nasa PE class kanina, inasar ito ng mga kalalakihan dahil sa biglang pagiging sweet at malambot ngayong may kasintahan na. Dahil nakakahiya ay pinili ng binata na wag sabihin ito, at tinanggap naman ng dalaga na pinapaalala sa manonood, na dapat may lugar pa din ang privacy kahit pa sa mga magkasintahan. Banat ng romantiko na kaya naman mahal kita, na tinugunan ni romansa ng ganoon din ako sayo. Ganun pa man, nagpaalala ang binata na huwag nitong i-share lahat ng tungkol sa kanila sa pasaway na mentor nito. Dahil may pupuntahan nagpaalam ang dalaga na hindi makakasabay pag-uwi mamaya, at binalaan ang binata na hindi ito pwedeng mag-entertain ng ibang babae. Siniguro ng binata na loyal siya at hahaplos sana dahil sa cute ang selosa, ngunit pinigilan ang sarili matapos makita ang mga martes na naghihintay lang ng pwede chika. Bilang responsableng kasintahan, ipinaalam ni Mahiro na sasama kay Chitose para bumili ng panligo para sa pool adventure ngayong summer. Nagulat ang binata dito, pagkat hindi marunong lumangoy ang dalaga at ayaw din matuto kaya ito nag-enroll sa eskwelahan na walang swimming class. Tinanong ito ng dalaga kung anong outfit ang gusto, agad sinabing wag yung revealing dahil nakakainis ang mga nyakol na titingin dito. Kinulit ito ni Mahiro na gusto itong pasayahin kaya hihingi ng payo kay Chitose, nagresulta para sawatahin agad ng binatang ayaw mapinsala ng sexiness ng kasintahan. Kinagabihan, matapos maligo ay inabutan nito ang dalaga sa sala, na agad naman nahiya nang makita ang hubad nitong itaas.
Habang nahihiya ay nilapitan ito ng binata na muling nagpakaba dito, kaya nilinaw ni Amane na dapat masanay na ito lalo't lalanggoy din naman sa pool. Sagot ng dalaga na mahirap iyon lalo't mas gumagwapo ito kaya nakaka-in love, nagresulta para yakapin ito ng binata at ipahayag na marami din ang naiisip sa ganitong sitwasyon. Agad rin itong umatras at nagsorry na baka natakot ang dalaga sa motibo ng sinabi, subalit giit nito na nahihiya lang kapag naiisip na lalaki talaga ang kanyang kaharap ngayon. Nagsorry ang binata na payat siya at mukhang mahina, dahilan para humawak ang dalaga sa ables nito na sinabing nabibigla lang na ganito pala ang katawan ng isang lalaki. Nagbabala ang binata na tigilan na nito dahil maaari siyang gumanti sa bayam akap, ngunit heto na naman ang dalaga na sinabing gusto pag hinahawakan ng binata. Medyo nagpipigil na ang binata at pilit umatras na dahilan para sabihin ng dalaga na wag muna ngayon, kaya siniguro nito na walang dapat ikatakot dahil wala pa namang gagawin. Niliwanag ng dalaga na hindi sa natatakot kundi nahihiya, dahil sa totoo lang ay umaasa na gawin ng binata ang mas higit pa gaya ng halik. Alam nito na itinuturing ng kayamanan ng binata, subalit minsan ay di mapigilan ang kagustuhan na mas iparamdam ng binata ang init ng kanyang pagmamahal. Dahil di na kaya ang temptasyon ay niyakap na nga ito ng binata, at saka nasambit ng dalaga na dahil sa pagtuturo ni Koyuki, ay alam niyang bihira ang mga lalaking marunong rumispito at gumalang sa damdamin ng kapareha gaya ni Amane. Buong puso nitong sinabi kung gaano nagpapasalamat na na-inlove sa binata, dahilan para halikan na ito nito sa pisngi. Nag-aalala ang binata sa reaksyon nito, ngunit sweet lang itong bamulong na imposibleng hindi gustuhin ang halik ng boyfriend. Dahil sobra na si romansa, di na pinigilan ng romantiko ang sarili na markahan ito sa balikat. Ikinagulat iyon ng husto ng dalaga kaya humingi ng paumanhin ang binata, subalit di ito pumayag at kumagat din kaso walang marka. Kinabukasan, laking pasalamat ni Atsuki na sa wakas ay tapos na sila sa klase at summer vacation naman. Binalaan nito ang binata sa pagiging PDA na itinanggi nito at sinabing lambing lang, ngunit ayon kay Kadowaki na sobra talaga ito kaya bawasan naman paminsan-minsan. Nang gabing iyon, binuksan ng binata ang usapin tungkol sa pagpunta nila sa bahay ng mga magulang at nag-usap ang mga ito sa plano. Nagkasundo ang mga ito na 2 linggo silang mananatili doon, saka tinanong ng binata kung dapat na nilang sabihin sa mga ito na sila na. Kabado ang dalaga at hindi alam kung ano ang dapat gawin, subalit dahil sa parang inaangkin umano nito ang binata sa ina ay mabuti nang umamin. Banat ng binata na siya ang umaangkin dito kaya kinundina na ng dalaga sa pagiging sweet tongue, ngunit pinasundan lang nito ito ng isa pang sweet na komento. Sa araw ng bakasyon, pinakita na ni Mahiro ang swimsuit na talaga namang literal nagpanganga sa ating bida. Akala pa ng dalaga na ayaw nito, kaya heto't nagpakatotoo ang binata na sobrang ganda nito, sabay takip dahil gustong ipagdamot ang ganda ng kasintahan. Hinailan nito palayo ang dalaga na nagtanong kung mas tititigan siya nito kung sila lang, sumagot na baka hindi lang basta tumtitig kundi yakapin pa ito. Dahil honest sa feelings ginantimpalaan ito ng dalaga, kung saan nasambit ng binata na absent yata ang angelic side nito. Sagot nito na pwede maging anghel o succubus ang sino mang babae sa boyfriend nila, kaya walang nagawa ang binata kundi labanan ang tukso. Maya-maya, habang nasa pool ay kabado si Mahiro sa isip na malunod sa hanggang bewang na lebel ng tubig. Siniguro ng binata na ima-mouth to mouth ito pag nalunod, kaya napatanong ito kung kailangan ba talaga malunod para gawin nito iyon. Sagot ng binata na mali ang panahon at lugar kaya sinabi ng dalaga na baka ayaw nito, nagresulta para isiga ng binata na laging naiisip iyon sa bawat sandali. Dahil dito ay nahiya ang loko pagkatapos at sinabing maghintay muna ang dalaga, napaisip kung hanggang sa anong level ang allowed na para sa dalaga. Kasunod nito, gumamit ng salbabida ang dalaga kung saan sweet naglaro saglit ang mga ito. Nang bigla, nahulog ang romansa kaya agad kumilos ang romantiko para sagipin ito. Habang hawak ng binata, bamanat ang dalaga na hindi naman nag-aalala na mahulog pagkat siguradong sasaluhin ng binata. Maya-maya, habang nagpapahinga ay hiningi ng dalaga ang inumin ng binata kung saan halos masuka ito. Tinanong ito ng binata kung bakit tumikim gayong di kabisado ang flavor, sinabing gusto lang matikman ang inumin na gusto ng kasintahan. Kasunod nito, biglang sumulpat ang loka couple kung saan hindi nagaksaya ng oras si Chitose para sirain ang moment ng dalawa.
Sunod na banggit nito na bakit puti at hindi yung itim na swimsuit ang suot ng dalaga, dahilan para ikandado ni Mahiro ang bibig nito dahil panggabi yata ang outfit na iyon. Napapaisip na ang binata sa itsura noon, sinabi ni Chitose na talagang reveal ang iyon, ngunit ito na lang ang humusga dahil baka sure hit na ng dalaga. Sa huli, sinabi nito na depende sa sitwasyon ay ipapakita sa binata, sa kainaya ni Chitose ang dalaga para lumangoy sandali. Habang nasa tabi, nasambit ni Amane na tila mas gumanda yata ang Mahiro niya dahil sa mga ngiti nito, kaya napatanong si Atsuki kung talagang masungit ito noon. Inamin ito ng binata lalo't may trust issues din ito noon, kaya masaya umano na makita ang dalaga na nakangiti ng ganito. Matapos ang languyan, iminungkahi ni Amane na bumalik ulit bukas, kaya bumanat si Chitose na kung ganun ito kadesperado makita ang itim na swimsuit. Mariing sagot nito na hindi gugustuhin makita iyon ng iba, at nang mangkulit pa si Chitose ay sinabing kasintahan siya ng dalaga, kaya may karapatan na siya lang ang makakita noon. Ilang araw makalipas on the way na ang magkasintahan papuntang probinsya, kung saan dahil di pa in-inform ng binata ang mga magulang sa relationship status, ay binitawan ang kamay ng dalaga nang makita na ang ina sa istasyon. Agad sinalubong ang mga ito ni Shihoko na pinaulanan ng tanong si Mahiro, kung kaya nainis ang binata dahil itinuring na ewan ng sariling ina. Pinaalam ni Shihoko na ang asawa ang nasa cooking duty kaya wala dito, at pinagmalaki ng binata sa dalaga na masarap magluto ang ama. Pagkaalis ng ina, nag-holding hands ulit ang mga ito na kinatuwa ng dalaga. Pagdating sa bahay, sinalubong ang mga ito ni Shuto na biniro pa ang anak na mukhang gamwapo pa ito ngayon. Sunod inikat ni Shihoko si Mahiro sa paligid ng bahay at pinakita ang magiging kwarto nito, kung saan katabi lang ng kwarto ni Amane at may shared veranda pa. Nagpayo ang binata na i-lock na lang nito ang pinto, subalit ayon sa dalaga na sigurado namang safe siya kaya natuwa si Shihoko sa kulitan ng mga ito. Pagkaalis nito agad humingi ng paumanhin si Amane lalo't parang natunugan na sila, ngunit sabi ng dalaga na okay lang dahil pwede silang mag-stargazing magkasama dahil sa shared veranda. Sa hapagkainan, tinanong ni Shuto ang dalaga kung inaabala ito ng anak masyado, honest sinagot nito na hindi nakikitang pabigat ang binata at enjoy makasama ito. Nahiya ang binata kaya inasar pa ng ina, habang nanatiling sweet ang dalaga sa mga komento. Sunod inaya ni Shuto ang dalaga para mamili at nainis ang binata ng pagbawalan ng ama na sumama, sa dahilan na di makikwento kay Mahiro ang mga embarrassing moments nito. Habang naguhugas, tinanong ito ni Shihoko kung gaano nakalalim ang relasyon kaya nagulat ito ng husto. Ayon sa ina na masyado namang obvious kaya nahiya ang binata, subalit siniguro naman nito na full support sa love relationship ng anak at ni Mahiro. Biniro nito ang anak na siguradong nagromansa na ang mga ito base sa mga galawan, nagpaalala na wag na itong pakawalan na sinagot ng binata ng syempre naman ako pa ba. Maya-maya, habang nagpapahinga matapos mamili nakita ni Amane na tila nahihiya si Mahiro, kaya nagdududa ito na may mga kwinento ang ama dito. Tinanong ito ng binata ukol doon, ngunit ayaw umamin ng dalaga at sinabing ang gwapo mo ngayon binata. Ang resulta, ayon at niyakap ito nito sabay kiniliti hanggang mapatili. Dito na inamin ng dalaga na kwinento ni Shuto ang ilang kakatuwang bagay gaya ng pagiging mama's boy nito, at giniit na ibubunyag ang marami pa kung di titigil ang binata sa pagkiliti. Kinaumagahan, nakita ng binata ang mga magulang kasama ang dalaga na tinitingnan ang picture book niya noong bata pa. Naiinis ang binata dahil nakakahiya ito pero siniguro ng dalaga na cute naman ito. Natutuwa dito si Shuto kaya pinagkatiwala na kay Mahiro ang anak, ngunit medyo nagtampo sa binata dahil hindi sinabi na sila na pala ng dalaga. Sambit nito na nahiya lang pero okay na din sa ama dahil obvious naman, at dagdag pa ni Shihoko na ang pagdala dito sa dalaga ay sapat ng rason. Nahiya ng husto ang binata sabay banat ng dalaga na isa ito sa dahilan kung ba't na in love dito, kaya tuwang-tuwa ang mag-asawa na magkakaapo na sila. Maya-maya, nagdala ng cookies ang dalaga sa binata at nagtanong kung may tampo ito. Tinanggi ito ng binata, sinabing sa mga magulang nagtatampo dahil parang inaagaw ang mahal na kasintahan. Niyakap at hinalikan ito ni Mahiro sa pisngi at sinabing mas masaya pa rin pag ito ang kasama, kaya ayon na nga sinuklian ito ng romantiko ng halik din sa pisngi. Nagyaya ang binata na mag-ikot muna total pumasok sa trabaho ang mga magulang,
pinayagan ng dalaga pero damhin daw muna nila ang init bago iyon. Maya-maya, inilibot na nga ito ng binata habang sa panig ng mag-asawa ay di maiwasan makita ang mga sarili sa dalawa. Naglambangan maski ang mga ito, at saka bumalik sa dalawa na nakarating na sa park at pinapanood ang mga bata. Ginaya ng dalaga ang binata makisali na tinanggihan nito, sinabing bukod sa demulag na ay di bagay ang suot na palda ng dalaga para sa habulan. Pinahayag nito ang inggit dahil noong bata pa ay mag-isa lagi naglalaro sa kanilang bakuran. Dahil dito, nangako ang binata na balang araw ay babalik sila dito para maglaro gamit ang malalim na pahayag. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ay di inaasahang nakita ng mga ito ang kupol na kaibigan ni Amane noon. Agad tinanong nito ang ugnayan ng dalawa at nang sabihin ng binata na kasintahan ang dalaga, ngumisi ang loko na sino ba raw ang mag-aakala na ang uto-uto noon ay magkakaroon ng chick na kasintahan. Hindi ito nagustuhan ng dalaga kaya matapos itong tanungin nito kung ano ang nakita sa talunang Amane, ay sinagot iyon sa pamamagitan ng pagpuri sa kakyutan ng binata na nagresulta pa sa lambingan. Dito na hinarap ni Amane ang takot, sinabing anuman ang sabihin nito ay hindi mababago ang pagtingin ng dalaga sa kanya. Totoong madami ang nangyari sa kanila noon pero lahat ng iyon ay nakalipas na, saka hinawakan ang kamay ng dalaga ngunit hindi muna ito pumayag umalis. Ipinaliwanag nito na ang mga taong nakikipagkaibigan para sa pakinabang ay hindi makakamit ang tunay na nais nito at di makokontento. Siya man ay galing sa mayamang pamilya, ngunit hindi nadama ang kasiyahang inaasam-asam. Tanging nang makilala lamang si Amane ay naramdaman kung gaano kasarap mabuhay, at sa kanyang pananaw ay nangyari lahat ng paghihirap para matagpuan ang Mr. Right. Nilinaw nito na di nais makidebate sa pananaw ng lalaki sa usapang pagpapahalaga, subalit buong tapang sinabi na walang sino man ang may kukumpara kay Amane at sapat nang naiintindihan at mahal siya nito. Ang binata ang sunod tumindig at nagpasalamat pa sa pekeng kaibigan, sinabing kundi dahil sa karanasan noon ay hindi rin makikilala ang kanyang mahiro, saka iniwanan ng mga ito ang lalaking nagmukhang talunan. Nang gabing iyon, parehong hindi makatulog ang mga ito kaya lumabas sa balkonahe upang mag-usap. Sinabi ni Amane na huwag nang intindihin pa ang nangyari kanina, habang para kay Mahiro ay napakatapang at mas malakas na ang binata. Ayon dito na kung sakaling mawalan ulit ng confidence ang binata ay tandaan na nariyan lamang siya para sandalan nito. Sunod lumapit si Amane at humingi ng pahintulot na yakapin ito na ikinahiya ng kaunti ng dalaga, saka pumasok sa kwarto para magpalitan ng labis na pagmamahal. Biglang nagpakawala ng mabilis na halik ang ating romantiko na kinagulat ni Romansa, ngunit binigay ang permiso na pwede nitong ituloy na dahilan para ibigay ng binata ang hiling nito. Dahil dito, mistulang Tanjiro na gumamit ng Hinokami laban kay Muzan ang eksena sa sobrang init ng pagmamahalan ng ating mga bida. Nahihiya ang dalaga sa bilis ng pangyayari at nagduda kung first time ba ito ng binata, ngunit sagot naman nito na hindi na kayang pigilan ang nararamdaman. Siniguro ng dalaga na okay lang sa kanya kaya humirit pa ang mga ito ng isa, saka sinabi ng dalaga na ganito pala kasaya mahagkan ang taong iniibig. Nagpalitan ang mga ito ng init ng pagmamahal, lumapit bahagya, nagkwentuhan at lambingan, ngunit kahit pa sa ganito kainit na posisyon ay purong pagmamahal lang, at sa huli ay walang lumampas sa hangganan. Kinaumagahan, pagdilat pa lang ng binata ay kay ganda ng umaga sa piling ng anghel. Maya-maya pa kumatok ang ama nito at inabutan sila sa matamis na sandali, dahilan para di na ito mang-istorbo ba at mabilis umalis. Sunod na gising ang dalaga na nakalimot kung bakit andito siya ngayon, kaya biniro ito ng binata na pinainit ang silid kagabi sa kanilang pagmamahalan. Kinundi na nito ang binata sa pagiging malambing lalo't kakagising pa lang, pero sa huli ay ito din ang bumali sa mga sinabi. Sa gitna ng mainit na sandali sinabi nitong minsan ay pwede naman silang matulog ulit magkasama, naniguro ang binata at pinagtibay naman nito sa rasong magkasintahan naman sila. Binanggit ng binata na maaaring magresulta ang pagtulog magkasama sa isa pang bagay, kaya nahihiyang nilinaw ng dalaga na di iyon ang intensyon kundi nais lang makapiling ang binata. Reason accepted kaya tumayo na ang binata, nang biglang patamaan ito ng morning kiss ng dalaga. Habang nag-aalmusal, napatanong si Shihoko kung may nangyari kahapon sa lakad ng mga ito dahil nag-iba ang mood nito. Inamin nito ang insidente nang makita ang pekeng kaibigan, at buong pagmamalaki na nahandle iyon ng maayos at wala na ding pakialam pa doon.
Baman at ang ama nito na tunay nga namang lumalakas at nagbabago ang isang tao dulot ng power of love, at kahit nahihiya dahil corny ay inamin nitong ganun nga. Natutuwa ang mag-asawa na sa wakas nahanap na ng anak ang The One, kung saan simpleng lambing din si Shuto na gaya lang ito nang makilala ang Shihoko niya. Nagpaalala si Shihoko kay Mahiro na wag spoil masyado ang anak, pero giit nito na give and take naman sila lagi. Si Shuto naman ang nagpaalala kay Amane na wag abusuhin ang kabaitan ng dalaga, at sinagot nitong alam na iyon sabay ng hawak kamay bilang tanda ng kanilang paninindigan. Kinulit ng ina ang anak na kung atat na itong umalis silang mag-asawa para makapagpalipas oras ang mga ito, pabirong sinagot nito ng oo habang curious ang dalaga. Kung kaya, matapos makaalis ang mag-asawa ay tinanong ni Mahiro si Amane sa ibig sabihin ng magpalipas oras. Maliban sa kiss ay hindi din sigurado ang binata kaya nagtanong ang dalaga kung ano ang kasunod noon, hanggang sa mapunta sila sa close na posisyon para sa isang sweet yakap. Hinay pa ng binata ang tenga ng dalaga na agad kinundi na ito, nagbanta na ikikwento ang embarrassing moments nito noong kabataan kung di titigilan. Sunod hinawakan ng binata ang kamay nito, na nang sabihin na gusto ang physical touch mula dito ay sinukat ng binata ang mga limitasyon. Nagulat ang dalaga kaya ni-reassure ng binata na walang gagawin, pero nilinaw na lalaki pa din siya kaya wag tuksohin nito. Di na basta kasintahan kundi bilang asawa na ang galawan ni Mahiro matapos sabihin na kung gusto talaga nito ay may permiso ang binata, ngunit pinili nito na makontento sa halik at sinabing tigilan na nito dahil malapit ng isaman ang romantiko general. Pagkabalik sa trabaho agad tinanong ni Shihoko ang anak kung nag-Hokage moves ito dahil namumula ang dalaga. Kaya agad naman itong tinanggi dahil di marupok at nagkilitian lang umano. Nagmungkahi si Shuto na lumabas bilang buong pamilya, at sinang-ayunan ni Shihoko na gusto makapag-bonding sa sunod na day off na pinayagan naman ng dalawa. Kinaumagahan, umuwi ang binata galing sa grocery store kung saan agad naman itong sinalubong ng dalaga na parang asawa. Binigyan nito ito ng towel dahil nabasa ng ulan at hinanda na rin ang pampaligo. Kaya pinasalamatan ito ng binata sa pag-aalaga sa kanya. Di pa dito natapos ang pag-spoil dahil sunod pinatuyo ng dalaga ang buhok nito. Tinanong nito ito kung alin ang mas bet, long hair o short hair, sinagot ng binata na alinman doon ay mananatiling maganda ang dalaga, at natutuwa lang na inaalagaan nito ang buhok. Ito naman ang nagtanong kung anong hairstyle niya ang gusto ng dalaga, sinabing gusto din anumang gupit iyon pero mas cool umano pag ginagaya nito ang Naoya Zenin move. Biglang inamin ng binata na hindi maiwasan titigan ito kapag galing maligo at sinusubukan lang magpigil, dahilan para matuwa ang dalaga na malaman ang kahinaan nito. Binalaan ito ng binata na magkukulong sa kwarto, ngunit ayon naman sa dalaga na karapatan niya ang akitin ito. Ilang araw ang nakalipas. Nagtungo ang buong pamilya sa mall kung saan tinanong ni Shihoko ang anak kung aling damit ang mas maganda para kay Mahiro. Ayon dito na ayos lang maski ano ang piliin ng dalaga, ngunit nang sabihin mismo ni Mahiro na gusto marinig ang preference nito ay nahiyang tinuro na nga ang isa. Nagresulta ito para manggasar na naman ang ina, at habang namimili ang mag-asawa ay gumagamit na ng teknik ang dalaga. Kukwestiyonin sana ito ng binata subalit sa huli ay piniling tanungin ito kung ba't di sinuot ang binili nilang damit noon. Sinabi ng dalaga na itinabi ito para sa sunod nilang date kung saan sila lang dalawa, at ipinangako ng binata na magpaplano na para doon. Sa kasamaang palad, umulan ng malakas sa araw na iyon kaya nalungkot ang dalaga na excited na sanang isuot ang damit. Gustong pagaanan ng binata ang loob nito pero sa huli ay nalungkot din. Kaya sinabi ng dalaga na okay lang dahil basta't magkasama sila ay sapat na iyon. Muling nagkulitan ang mga ito, sinabi ng dalaga na sa sunod ay sisiguraduhin na mababaliw ang binata sa teknik na gagamitin. Banat ng binata na patay na ako sayo, at kahit nahihiyaman sa cringe ay giniit na ayon sa sabi ng iba, kung hindi ilalagay sa salita ang nararamdaman ay baka magdulot pa ng di pagkakaunawaan. Dahil namula ang binata habang sinasabi ito ay natuwa ang dalaga na napakilig ito kahit ngayon lang. Dahil malakas pa rin ang ulan, ipinakita na lang ni Amane kay Mahiro ang mga lumang larawan at video mula sa kanyang kabataan. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan ay lumabas ang dalaga suot ang baniling damit noon kaya natigilan ang binata. Tanong ng dalaga kung maganda ba, na sinagot naman ng binata ng oo naman sobrang ganda mo.
Humirit pa ito at mas ginawang detalyado kung bakit nasabing maganda ito kaya pinatigil na ng dalaga dahil sobra na sa tamis. Ang kasunod ay ano pa nga ba't napunta sa kwarto na naman para ipakita ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Nais kagatin ng binata ang mamon ngunit nakaiwas ito ng makiliti agad, kaya sinabi ng binata na sa sunod na lang para may thrill. Natutuwa ang dalaga na nagustuhan ng binata ang off-shoulder, nagresulta para mag-request ang binata na kung pwede ito makita ng malapitan. Agad namang ibinigay ng dalaga ang kahilingan nito, saka sinabi ng binata na ito ang pinakamagandang dalaga sa balat ng lupa. Sagot ng dalaga na tigil-tigilan na siya nito, subalit ayon naman sa binata na home date pa din ito kaya kung baga okay lang itaas ang level ng mga galawan. Ayon sa dalaga na hindi patas na siya lang ang laging kinikilig, pero umamin naman ang binata na syempre kinikilig din siya ngayon. Kasunod nito, napatanong ang binata kung pwedeng sa bahay naman ng dalaga magpunta, siniguro na walang masamang motibo kundi gusto lang makita ang litrato niya na nakita sa apartment nito noon. Nagulat ang dalaga na nakita pala nito iyon, subalit ayon sa binata na normal lang ito dahil may picture frame din naman nila nang maging magkasintahan na. Inamin ng dalaga na isa iyong litrato mula pa kay Chito Se kung saan nakangiti ang binata. Niyakap nito ang binata na gumanti din pagkatapos, at saka muling nagpalitan ng mga salita ng pagmamahalan sa isa't isa. Sumimple ng kiss ang ating binata, at saka yamakap naman ulit ang dalaga sa kasinundan ulit ng lambingan. Ilang sandali pa ay sumandal ang binata sa balikat ng dalaga, na nagbabala na wag mag-iwan ng marka pero syempre hinalikan ito ng ating romantiko. Nalulungkot ang dalaga na babalik na sila sa syudad pagkalipas ng ilang araw, kaya siniguro dito ng binata na babalik ulit sila sa New Year o sa sunod na summer. Sinabi nitong ituring na din ng dalaga na bahay niya ito at tinugunan naman nito, saka tinuloy ang pag-enjoy sa matamis na sandali. Kinabukasan ay muling nag-ikot ang mga ito kung saan tinanong ng dalaga kung gusto ng binata magpayong dahil sa init, sinabing okay lang siya dahil pinaliguan naman na nito ng sunscreen. Habang naglalakad, nakita ng dalaga ang isang poster sa gaganaping pailaw kaya nalungkot ito dahil uuwi na sila bago iyon. Inamin nitong hindi pa nakapunta sa ganon, pero bamanat ng basta't kasama kita, buo ang araw ko. Napinsala ang binata saka naglambangan na naman, ngunit biglang pinigilan ito ng isang bata matapos atakehin si Amane. Tinawag nitong kuya ang binata kaya napatanong si Mahiro kung sino ito, sinabi ng binata na kapatid ito ng kaibigan niya dito noon. Nagtanong naman si Kaname kung sino itong chicks na kasama na mabilis sinagot ng binata na kasintahan niya, kaya hindi makapaniwala ang bata na ang isang tahimik na gaya sa kuya niya ay graduate na sa pagiging single. Dito na lumabas si Hanada na kaibigan ni Amane noon, at sa inaasahan ay nagkamustahan ang mga ito. Nais ni Hanada na makausap ng lalaki sa lalaki ang binata, kaya inutusan nito ang kapatid na ilibat muna si Mahiro sa kanilang mini garden. Pagkaalis ng mga ito tinanong ni Hanada ang binata kung kasintahan ang kasama, inamin nito na kinagulat ng kaibigan dahil wala sa galawan nito noon na magkakajowa. Samantala, naiisip ng binata na baka nakokonsensya pa din ito sa hindi pagtulong sa kanya noon laban sa mga bully. Siniguro nito na nakamove on na doon na ikinatuwa ng kaibigan, at habang nagpapatuloy ang usapan ay enjoy naman ang dalawa sa hardin. Makalipas ang ilang sandali nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa, na hudyat ng tuluyang pagalpas ng binata sa masakit na nakaraan para tunguhin ang maliwanag na kinabukasan. Natutuwa ang dalaga sa development ng binata, lalo't alam sa sarili na meron ding kailangang harapin sa kanyang nakaraan. Bago umuwi ang dalawa, nalulungkot man ay nagpaalam na si Shihoko sa kanyang Mahiro. Natutuwa si Shuto na nag-enjoy ang dalaga, dahil naisip nito sa una na baka mahiya ito at mahirapan makibagay. Tinira ng binata ang pagiging mapilit ng ina kaya imposible tumanggi si Mahiro sa kahit ano, sinigundahan ng ama nito sabay banat na isa yon sa dahilan kung ba't na in love dito, na kinilig malala sa pinsala. Pinahayag ng mag-asawa na laging bukas ang tahanan para sa dalawa, at nagpayo si Shihoko na kung awayin ng anak ay sabihin lang na uuwi na siya dito. Ayon kay Shuto na normal lang ang ilang di pagkakaunawaan minsan, kaya makakatulong din ang pagnilay-nilay at paghingi ng payo sa isang nakakatanda. Matapos ito ay bumiyahe na ang dalawa, at umaasa ang binata na naiparamdam sa kasintahan ang buhay may pamilya, kasabay ng pangako na gagawin ang lahat para mapaligaya ito. Ilang araw pagka-uwi,
lumabas ang dalawa para manood ng pailaw, kung saan nakasuot ang mga ito ng yukata na ipinadala mismo ni Shihoko. Todo papuri si Atsuki kay Mahiro kaya nagalit ang kasintahan nito, ngunit agad naman bumawi na lagi naman kasi itong cute araw-araw. Dahil siksikan kinandado ni Mahiro ang ama niya, na nagtanong naman kung may nais itong kainin. Humingi ito ng payo dahil first time dumalo sa ganito, at matapos magbigay ng ilang halimbawa ang binata ay sinabing pag-iisipan na lang habang naglalakad. Makalipas ang ilang sandali tinuro ng dalaga ang isang shooting gallery, saka masigasig na sinubukan patamaan ang isang premyo ngunit ligwak siya. Dahil laging tapon ng sabaw, nang kulit ang team ang couple na ipakita ng binata ang galing, na dahil sa nag-request din ang dalaga ay pinatamaan iyon sa mabilis na isang tira lang. Natutuwang isinuot ng dalaga ang hairpin na premyo kaya marami ang automatic nagsimp, dahilan para sabihan ito ng binata na pakibawasan ang pagiging charming sa publiko, dahil dapat ay siya lang umano ang makakita. Naging kamatis ang dalaga sa kilig na nagresulta upang muntik matanggal ang hairpin, subalit mabilis kumilos ang binata para ibalik iyon. Muling nangasar ang team ang couple sa pagiging PDA ng dalawa habang marami ang naglaway sa poging nonchalant, kaya sambit ng dalaga na bawasan din ito ang kapugian sa publiko dahil dapat siya lang ang makakita. Sunod nagpunta ang mga ito sa kainan, at sinubuan ni Chitose si Mahiro kaya nagselos ang ating binata. Kasunod nito ay dumating ang mga kaibigan ni Atsuki na automatic nagsimp sa yukata Mahiro, ngunit putol ang pag-asa ng mga kupol nang ipaalam ng dalaga na mula ito sa ina ni Amane. Agad nagmungkahi ang binata na umalis na sila, at sa gitna ng lakad ay napatanong si Atsuki na siguro ay sinadya ng mga ito na sabihin iyon para magbakod. Sunod nag-crave ng matamis si Chitose, at nagtaka si Mahiro kung paanong payat pa din ito sa kabila ng pagiging matakos sa matamis. Sagot ni Atsuki na oo nga naman lalo't laging dama iyon sa init ng kanilang mga yakap, nang biglang madulas na sana lang umano ay nailagay ang mga nutrisyon sa lugar na yon. Dahil dito ay sumabog sa galit ang dalaga at binitbit ang yakol na kasintahan, at habang sinisermanan ito ay bumili naman ang dalawa ng ice cream. Napansin ng dalaga na iba ang binili ng binata at sinabi namang wala kasi ang Yuji Kintuki sa listahan, saka napag-alaman ng dalaga na yung matagal bago may handa ang matamis na gustong tirahin ng binata. Ganun pa man, sinabi nitong hilig niya ang ipagluto ang taong mahal niya, kaya sinamantala ng binata para mag-request ng matcha pudding. Dito na biglang lumitaw si Chitose na pinagmalaki na tapos na ang pagsermon, at kasalukuyang pinabili ng matamis si Atsuki para tabyusan ang mga kasalanan. Giit nito na hindi naman ginosto na cute size siya, at sa makatotohanan ay tanggap na madalas type ng mga lalaki yung malalaki gaya umano ng kay Mahiro. Binanggit nito na hindi lang yun sapagkat halos perfect din ang dalaga mula sa pagiging responsable hanggang sa looks at talent, kaya kung minsan ay hindi maiwasan ang mainggit sa ideal girl ng kalalakihan. Sunod lumitaw si Atsuki para magbigay ng alay sa dakilang Chitose, habang nag-brain freeze ang dalaga dahil sa ice cream. Kinumusta ito ng binata kaya nangasar si Chitose sa pagiging sweet nito masyado na kinumpirma mismo ni Mahiro, samantala sinabi ni Atsuki na dapat kunan ang mga ito para makita kung gaano sila ka-cringe. Sambit ni Chitose na di na kailangan dahil yon naman ang gusto ng mga ito, at kinumpirma ni Mahiro na love ang iba't ibang side ng binata at nadulas na pati ang sexy side nito. Dahil dito ay nilinaw ng binata sa dalawa na hindi pa ginagamit ang espada ng katapangan sa dalaga, subalit banat ni Chitose na siguradong naghalik na ang mga ito na kanya namang natumbukan. Pinuna nito ang pagiging manhid pa din umano ng binata, na dumipensa na trip nila ang mabagal na development. Nilapitan ni Chitose ang dalaga at nagpayo na maging honest na lang sa feelings kesa humingi ng payo kung paano mahahalikan ng binata, nagresulta para takpan ng dalaga ang mga sekretong ibubunyag pa nito. Matapos kumain nagdrama si Chitose na gusto makitulog sa apartment ni Mahiro, at nakisakay si Atsuki na gusto na din makitulog sa bahay ni Amane. Pumayag si Mahiro kaya nangasar si Chitose na kung naiinis ba ang binata maagawan, ngunit sagot nito na akin pa rin siya kaya wala akong paki, dahilan para humingi ng advice on the spot si Mahiro kung paano itangke ang sweet na mga atake ng binata. Maya-maya, tinawagan ni Chitose ang binata na gustong patayin agad ang tawag, kundi lang kinumbinsi na antayin muna bumalik si Mahiro. Habang naliligo ang dalaga tinanong nito ang binata kung gaano kalalim ang pagmamahal kay Mahiro,
Sinabing curious lang dahil sa panahon ngayon ay madalas gusto lang magsaya ng mga magkasintahan ng walang mabigat na commitment, kaya napapaisip kung gaano kalalim ang pagtingin ng binata sa isang relasyon. Tinanong ni Amane kung iyon ang sinabi ng ama ni Atsuki, inamin naman nito at idinagdag na pakiramdam niya ay hindi siya gusto ng ama nito noong bumisita sila. Sinabi ng binata na hindi niya masusukat ang lalim ng pagmamahal subalit sigurado na gusto lumigaya si Mahiro sa kanyang piling, at nang ibalik kay Chitose ang parehong tanong ay sinabing ganon din naman para kay Atsuki. Dahil dito, pinayuhan ito ng binata na mag-focus lang doon at huwag magpaapekto sa sinasabi ng kahit sino, ang kabaitan na medyo kinainis ni Chitose, ngunit inamin ng binata na lahat ng ito ay dahil sa impluwensya ni Mahiro. Sa paglabas ng dalaga ay nagpahayag ito ng tampo matapos hindi sa kanya humingi ng life advice ang kaibigan, kaya dali-daling niyakap ito ni Chitose na parang aso para suyuan ito. Mula dito, nang asar ang Loka na mas gusto na siya ngayon ni Mahiro, ngunit pinasinungalingan nito at sinabing nasa special category ang amane niya. Para tapusin ang makulit na gabi, nagbigay daan si Chitose para makapag-good night ang romantiko at romansa sa isa't isa. Isang hapon, habang pauwi mula sa supermarket, nakita ng binata ang isang lalaki sa tapat ng kanilang apartment. Kahawig ito ni Mahiro kaya sadyang bumangga upang suriin maigi ang Ginoo, at sa pagpapatuloy ng lakad ay binalikan nito ang masakit na kwento sa nakaraan ni Mahiro. Pagkapasok sa gusali, sinalubong ito ng dalaga na ikinagulat nito pagkat ngayon lang siya nito sinundo. Sinabi ng dalaga na gusto lang itong tulungan dalhin ang pinamili, at sa paglingon ng binata ay wala na doon ang Ginoo. Napansin ni Mahiro ang kakaibang kilos nito kaya nagtanong, nag-alangan ang binata kaya sinabi ng dalaga na kung ayaw nito sabihin ay okay lang naman. Ganun pa man, pagkapasok sa elevator ay dito na nagtapat ang binata sa nakitang lalaki na halos kahawig ng dalaga base sa itsura nito. Binanggit ng dalaga na marahil gusto nitong sabihin na maaaring iyon ang kanyang ama, subalit may duda ito lalo't buong buhay niya ay hindi nagpakita ng interes sa kanya. Noon pa man ay wala na itong oras sa kanya dulot ng trabaho, at kung nakikipag-usap man minsan ay tungkol lamang sa negosyo. Kung pupunta ito ay siguradong may dahilan at makikipagkita sa kanya, subalit yun ay isang bagay na hindi pa nangyari kailanman. Hinawakan na ng binata ang kamay nito at sa pagpapatuloy ng dalaga ay sinabing magulang lang ang mga ito sa dugo, subalit ang tunay niyang magulang ay si Koyuki lamang. Agad niyakap ito ng binata at sinabing nalulungkot para dito, kaya sinabi ng dalaga na okay na siya dahil lumang istorya na ito, at liban pa doon ay may bago ng tahanan. Pagpasok sa silid, ito naman ang inispoil ng binata with matching haplos pa, saka tinanong ito kung ano ang gagawin kung makita ulit ang ama nito. Sinabi ng dalaga na may karapatan itong gawin kung ano ang gusto, kaya naintindihan ng binata na ayaw na nitong masangkot sa mga magulang. Inamin ito ng dalaga na sinabing dapat sabihan siya nito ng direkta kung may kailangan, at hanggang hindi ito ang lumalapit ay walang balak gawin. Mula dito, inayos ng binata ang posisyon ng dalaga sa kahinalikan ito sa pisngi, sinabing nirerespeto anuman ang desisyon nito. Siniguro nito na kung gumawa ng kain na hinala ang ama ng dalaga ay handa itong ipagtanggol, sabay ng yakap para ma-reassure ito. Sunod lumabas ang binata kasama si Atsuki, kung saan agad napansin ng kaibigan na marami itong iniisip kaya sinabing handa siyang makinig. Nagtanong ang binata kung ano ang gagawin nito, kung sakaling bumalik ang isang tao na minsan nang pumutol sa inyong ugnayan. Tinanong ni Atsuki kung tungkol ito sa binata na agad nitong iniwasan, kaya ayon sa kaibigan na mahirap itong sagutin lalo't di alam ang buong pangyayari. Nagbigay ito ng dalawang dahilan at ang una ay maaaring may mahalagang bagay itong gustong sabihin, at ang ikalawa ay maaaring may nangyari para mabago ang damdamin nito. Nilinaw nito na lahat ng sinabi ay magiging hula lang at saka nagbigay good luck sa kaibigan para matulungan si Mahiro. Ikinagulat nito kaya nilinaw ni Atsuki na napakadali kasi nitong basahin. Habang pauwi, patuloy na iniisip ng binata ang mga posibilidad sa sitwasyon at naiisip na imposibleng magpakita ang ama ng dalaga ng walang dahilan. Nang buksan nito ang mailer ay laking gulat nang makita ang sulat mula sa isang Asahi Shina, at agad naman napansin ng dalaga na balisa ito pagkapasok sa loob. Nilinaw ng dalaga na hindi ito pipilitin magkwento kaya sinabi ng binata na baka kasi hindi pa ito handa sa sasabihin, kung kaya nahulaan ng dalaga na tungkol ito sa kanyang ama.
Dito na binunyag ng binata na nakatanggap ng sulat mula sa isang asahi Shina, na agad na kumpirma ng dalaga bilang ama niya. Nagpaalam itong umalis muna para mabasa iyong ng binata, subalit pinigilan ito nito at hiniling na manatili liban na lang kung apektado pa din ang damdamin. Ayon dito na ang mensahe mula sa ama ng kasintahan ay isang mahalagang bagay, kaya pumayag ang dalaga at sinabing ito na ang bahala kung ibabahagi ang nilalaman ng sulat. Maya-maya, pinagbigay alam ng binata na nais siyang makausap nito, kaya otomatik nagtampo ang dalaga na may oras pa ito makipag-usap sa iba at di sa kanya. Hinaplos ito ng binata subalit nilinaw ng dalaga na hindi naman galit, kundi nagtataka lang kung bakit nito gustong makausap ang binata. Ayon sa binata na normal lang para sa ama na kilalanin ang kasintahan ng anak, subalit sabi ng dalaga na imposible iyon dahil wala naman itong paki sa kanya. Napatanong ang binata kung ano na ang gagawin at sumagot ang dalaga na ito ang magdedesisyon, siniguro na kahit ganoon man ang ama ay hindi ito isang uri ng bayolenteng tao. Sa huli, nakipagkita dito ang binata kung saan pagkapasok nito ay agad bumati sa isa't isa. Pinaalam ng binata na kwinento na ito ng anak habang inamin ni Asahi na hindi inaasahan na pupunta ito para makipagkita. Inamin ng binata na nagtataka gayong dapat si Mahiro ang pinapante nito, subalit ayon dito na siguradong tatanggi ang anak na makita siya. Dahil umaasa na magiging mahaba ang usapan, pina-order muna nito ang binata bago sila magsimula. Bilang umpisa, pinahayag ni Asahi na gusto lang kumustahin ang anak lalo't ito naman ang kasintahan nito, kung saan medyo nainis ang binata na sumagot na ayos lang ito. Napansin ng Ginoo na malamig ang tono nito, kaya sinabi ng binata na walang rason para hindi maging malamig. Nahihirapan ang binata na basahin ang iniisip nito, kumpara sa ina ng dalaga na madali niyang masasagot ng diretsyo. Tinanong nito ang Ginoo kung ba't gusto makipag-ugnayan matapos ang mahabang panahon, ikinatuwa nito na may nagmamalasakit sa anak at siniguro na walang balak na pakialaman ang buhay nito. Sinabi nitong pumunta doon dahil gusto lang makita kung maayos ang anak, at nang sabihin ng binata ang pag-abandonan nito ay inamin na tunay na wala na siyang karapatan maging ama nito. Tinanong ito ng binata kung aware sa ginawa, inamin nito at sinabing hindi talaga sila naging magulang ni Sayu para dito, kaya hindi ito masisi na lumayo ang loob. Sobrang sakit para sa binata ang marinig ito kaya binanggit ang linya, na kung ayaw niyo sa akin ay bakit pa ako isinilang, at nilinaw sa Ginoo na ang anak mismo nito ang may sabi noon. Natigilan ang Ginoo habang nagpatuloy ang binata na kung talagang nag-aalala ito, ay hindi dapat pinabayaan ang anak hanggang sa puntong nasaktan na ito ng sobra. Hindi malaman ng Ginoo kung paano sasagot kaya sa halip ay tinanong ang binata kung masaya na ang anak ngayon, na sinagot ng binata na ito mismo ang dapat magtanong sa dalaga. Dito na nito naalala ang masasayang sandali ng dalaga kasama siya, kaya lakas loob sinabi na nais niyang pasayahin ito at sigurado na magagawa ito. Guminhawa ang Ginoo nang marinig iyon at pinasundan ng pagyuko, at hiniling na kung maaari ay ito na ang bahala sa kanyang dalaga. Sagot ng binata na gagawin iyon kahit hindi nito hilingin kaya muling nagpasalamat si Asahi. Pagka-uwi sa apartment, hinihintay na ito ng dalaga at agad naman ipinagbalita na wala itong dapat ipag-alala. Umupo ito at tinanong ang dalaga kung nais nitong malaman ang pinag-usapan, sumagot itong hindi iyon ganoon kahalaga, ngunit sa huli ay nagdesisyon ang binata na sabihin ang mga pinag-usapan. Maya-maya, napatanong ang dalaga ng bakit ngayon lang gayong huli na ang lahat para bumawi pa ito, samantala sinabi ng binata na mukhang hindi naman ito mukhang walang paki sa kanya. Muling pinahayag ng dalaga ang sama ng loob, sinubukan niya noon na abutin ang mga ito subalit walang sino man ang umabot sa kanyang mga kamay. Kahit sino umano siguro ay titigil sumubok kung laging hindi pinapansin ang effort na ginawa, kaya mabigat na tanong nito na bakit ngayon lang, gayong bagbog na ang puso niya at sarado na ang puso sa mga ito. Niyakap na ito ng binata at tinanong kung ano ang nais gawin, diretso sinabi ng dalaga na hindi niya alam pero masaya na sa kung ano ang meron siya ngayon, at kung babalik man ang ama ay sarado na ang pinto para dito. Tinanong nito ang binata kung pagiging masama na ba iyon bilang anak, sinabi ng binata na magkakaiba ang pananaw ng bawat isa kaya walang madaling sagot, pero naiintindihan ang damdamin ng dalaga at hindi ito huhusgahan. Ano man ang maging desisyon nito ay susuportahan, at kapag nasadlek ulit ito sa kabiguan ay nandito lang siya para sandalan nito. Humingi ng reassurance ang dalaga at tinugunan ng binata kaya niyakap na ito nito,
sinabing gustong manatili sa tabi nito ngayong gabi. Ipinangako ng binata na tutuparin iyon kung siyang nais ng dalaga, at nagtanong kung gusto nito subukan na magtabi na sila matulog ngayong gabi. Sinagot ito ng dalaga sa isang yakap, at siniguro ng binata na wala itong dapat ipag-alala. Kinaumagahan, nagising ang binata mag-isa dahil lintek naman at hindi pala sila nagtabi kagabi. Paglabas sa sala ay kapwa na nakaayos ang mga ito, kinumusta ng binata ang dalaga na tiniyak naman na okay lang siya. Bago umalis, nagtanong ang dalaga kung may nalimutan ito na itinanggi ng binata, pero matapos ang ilang pilitan ay nilabas ng dalaga ang necktie nito. Parang isang asawa na nilagay iyon ng dalaga na sinabi pang dapat gwapo ito sa unang araw ng pasukan, habang wala nang maisip ang binata kundi kung gaano siya kaswerteng lalaki. Matapos ang lambingan sa umaga, naghawak kamay ang mga ito upang harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay.